Magpapasa po ako sa aklat ng Romans chapter 1, verse 16 to 17. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Verse 17, tingnan niyo mabuti. Inihayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ito po ay kinuha sa aklat po ng Habakkuk chapter 2, verse 4. Saglit tayong tumalangin, dakilang Diyos. Kabayan po ninyo ako bilang iyong tagapagpahayag at ganun din po ang aking mga kapatid na narito. Nagbigay ng panahon upang ikaw ay sambahin, purihin at pasalamatan. Buksan mo ang kanilang mga puso upang pumasok po sa kanilang mga pangunawa ang biyaya ng iyong mga salita. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Sa English po yan, verse 17, for therein is the righteousness of God. Righteousness of God. Yun po ang topic natin. What do you mean by the word righteousness? Sa Tagalog po, ito po ay itin-translate ng pagpapawalang sala. Pagpapawalang sala. No? Makikita niyo yung term na yun, yan po ay judicial term. Ginagamit lang po yan sa korte. No? Pag ikaw ay na-korte, dalawa lang ang pupuntahan mo. Nagkasala ka o guilty, o hindi ka nagkasala, o not guilty. Pero more than that, ang proseso po ay mahalaga sa korte. No? Ako nga, bilang napiling lupon, yan din ang aming pag nasa barangay, na alamin kung paano makukumbinsi yung bawat partido na tinatawag nating righteousness. Mahalaga ito, no? Sa Tagalog ulit dito, ito po ay tinanslate na pagpapawalang sala, righteousness. Sulat ko lang sandali. Choose. Yung righteousness, sabi doon sa English, verse 17, for therein is the righteousness. Nino? Hindi po tayo. The righteousness of God, yung pagpapawalang sala ng Diyos, is what? Yun, mahalaga nakasulat na pala nun, is it is revealed. So this is a revelation talaga. No? Pag sinabing revelation, ito po ay paghahayag, pagpapaunawa. Ibig sabihin, hindi pa siya dati na ipapahayag o na ipapaunawa. Nung dumating po ang isang tinatawag nating term, ang term yun ay pananampalataya, lumabas yung righteousness of God. Dito makikita niyo una ba pupuntuhin ko ang pinag-uusapan natin ng Diyos po. No? Hindi po tayo ang pinag-uusapan. Kasi meron po tinatawag na, minsan tatanong ka, righteous ka ba? O matuwid ka ba? Yun ang sinasabi. Pero yung salitang matuwid ay isang judgment na kasi yun eh. No? Matuwid. Judgment na yun. At ito ay kinuha sa salitang ito. So pag-aralan nyo itong mabuti, mga kapatid. Ito ay nakapaloob sa buong kalooban ng Panginoong Diyos. Kinakailangan malaman mo yung buong kalooban ng Panginoong Diyos. Noong araw, ang righteousness, makikita nyo, ay ibinabasa sa pamamagitan po ng law, no? Kautusan. Yung una, sa Old Testament talaga, in the Old Testament, para makuha mo yan, nakabase yan sa law. Pero pag tinignan ninyo mga kapatid, yung original na translation, hindi po law ang tawag o commandments, no? Hindi po yun. Ito ay technical term na lang na ginamit. So actually, ang pinaka-original niyan, these are the 10 commandments of law, but actually, ang pinanggalingan ito ay
ito. Hindi po yun ang original. In the Old Testament, yung tinatawag natin, these are the 10 words. Words. Ito masyadong technical ito eh. Pag nagpunta kayo sa korte, hindi palitan ng batas, palitan ng paliwanag. Mahusay kang magsalita, mas may punto ka. Magkamisa doon nga sa isang pagkakamali rin minsan ng salita, nasisilipan ka ng putas, ganun sa korte. Amen? So mahirap yung salita na siyang magiging basihan ng batas. Amen? But dito, mga kapatid, makikita ninyo, para makuha mo yung righteousness ng Panginoon, dapat alam mo kung ano yung pinagmulan. Ano ang righteousness ng Diyos? Salita mismo niya. At ang sabi natin, ang salita ay Diyos, at nakilala natin ang may Diyos kung magitan ng kanyang salita. Hindi po yan ang babago. Hindi ba, maging sa ating, sa Tagalog, maging sa ating paghahayag ng pananampalataya, ito, ang salita ay Diyos. Di ba? Ang salita ay Diyos. Nabasa natin sa John 1:1. Sino nagsulat ng John 1:1? Wala nakaalam kung sino talaga nagsulat niya. But it is a revelation, mga kapatid, na nagsasabi na ang lahat ng bagay nagsimula sa salita, mawawakas sa salita. At kanino galing yung salita? Diyos. At yun palang sinasabi niya, para ka maging matuwid, kinakailangan umayon ka sa salita ng Diyos. At nagsimula nga yan sa tinatawag ng 10 words, di ba? 10 words. Na nakilala natin na 10 commandments. Pero sa original yan, 10 words yan. Hindi ko nagbabago yung original. Doon na sa translation nagkakaroon. Ano yung 10 words? Ito yung mga sinabi ng Panginoon. For example, commandment number 1, o law number 1, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. So makikita niyo doon na sa una pa lang, ini-stress doon po ng salita ay Diyos. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, susundin mo ang kanyang mga salita. Mahirap po ba yun? Kung tutusin, hindi naman po. Bakit nakakaroon na tinatawag natin unrighteousness? Kapag yung salita mo, ginawang salita ng Diyos. Amen. At nakikita niyo sa korte, mga kapatid, kaya nga po yan, may lawyer, may mga abogado. Kasi hindi kaya nung akusado na ipahayag yung kanyang sariling salita. So, kinakailangan niya ng lawyer. Ibig sabihin, bobo po ba yung creative? Hindi naman po sa bobo. Ang pinag-iingatan po rin yung pagbitaw ng mga salita. Ganun po yun. Naalala ko isang balita, di ba? In-interview si former President Digong. Naalala niyo? Ang dami niyang sinabi na alam naman nila, hindi ko na ulitin. Sabi nila, meron pa itong secret. Kaya, tapos marami na rin pinapatay. Kapag muli, akala mo sabi, joke lang. Hindi, joke lang yun, hindi yung totoo. Doon sila nalilito. Hindi ko lang masabi, yung kausap niyo, abogado. Ikot-ikot lang kayo, sumasakay kayo. Pag sumakay kayo sa paikot-ikot, lumalabas kasi yung tunay ninyong mga intensyon at iniisip. At ano ang iniisip nila? Kasuhan siya. Ay sabi ko, mahihirapan kayo dyan. Kasi alam niya kung ano ang kanyang mga sinasabi. Amen. Pag tinignan ninyo ang original ng salitang righteousness o pagpapawalang sala, napakasimple lang pala ng meaning. Umayon ka lang sa salita ng Diyos, okay ka na. Like for example, sa mga magulang natin, sabi ng magulang natin, huwag kang lalabas tuwing alas 6 ng gabi. Di po ba? Tama? Lumabas ka ng alas 7. Nilabag mo na. Kasi alas 6 pa lang, hindi ka na pinalabas. Alas 7 lumabas ka. Pagpapawalang sala ka ba?
Hindi. Parurusa ka, pagagalitan ka. Kasi hindi ka umayon dun sa kanyang sinabi. Pero kung lumabas ka ng alas 5, may kasalanan ka ba? Wala. Kasi wala pang alas 6. Ganun lamang po kasimple pala. Ito ay ngayon ko rin ang naiintindihan ang salita ng Panginoong Diyos. Sumunod ka, righteous ka. Pag hindi, condemn ka. Pero, mag-iingat ka rin kasi ganito ang sinasabi. Tingnan nyo hindi ko naiiyang alin ang mabuting balita. Anong mabuting balita? Mga salita ng Panginoong Diyos na nagsasabi ng mabuting bagay. Ano raw yun? A shame of the gospel, for it is the power. Naroon pala ang kapangyarihan ng Diyos para kailigtas. Amen? Very simple, para hindi na tayo magkalaliman. Sa korte kasi, pag sinabi ng judge, guilty ka, wala kang magagawa. Amen? Pero pag sinabi ng judge, ayon sa mga pag-usul, not guilty ka, walang magagawa yung kalaban mong naghabla. Kasi ang salitang righteousness ay salita sa loob ng korte. At ang abogado natin ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ang abogado natin, siya ang mediator. Ano yung mediator? Ano ang mediator natin? Okay, tagapagkasundo. Amen? Hindi siya yung judge. Tagapagkasundo. Okay. Kaya, tama-tama naman, nasa Lupon kasi ako Nag-seminar kami niyan. Ang trabaho namin is to mediate. Sabi ko tama-tama. Kaya gusto nila ako kasi pastor nga. Ano ang trabaho ng mediate? Bago ka hatulan, dumating sa hatol, gagawan ka na ng paraan. Aayusin ka na sa barangay pala. Amen. Tandaan niyo mabuti. Dahil ayaw ng judge na mahatulan ng kahit na sino ng pagkakasala. Kasi sa bawat kasalanan ginawa, may dalawang partido, di ba? Yung ginawa mo ng kasalanan at saka yung gumawa ng kasalanan. Kung sila palang ay magkakasundo na, hindi na kailangan umabot pa sa korte. Kung una, at pala yung barangay, tapos police, tapos court. Ang sabi sa amin ng pulis, huwag na po ninyo sa amin parating. Pag dumating po sa amin, hindi na po ninyo yung pwedeng i-atras. Tama naman. At makakasuhan po kagad yan. Amen? Di ba pag may kaso, kinukulong kagad kahit wala pang hatol. Amen? Hindi nyo na. Kukulong ka kagad, wala pa namang hatol. Sabi takot nakakulong. Ay, habang ikaw ay hinahatulan, bakit? Meron? Ano tayo? Bakit kayo kukulong? Palagay nyo, bakit kayo ano yung kagad? May sapat kasi ebidensya. Kasi kung wala naman sapat na ebidensya, hindi ka pa naalis ko. So, ang maganda sa mediation, mga kapatid, doon pala, mag-aaminan na kayo. At magpapatawaran na kayo. Hindi ba ninyo napansin na ang justice system ng Diyos, hindi na pararatingin sa Kanya? Naintindihan nyo? Yung iba gusto bumarap sa Diyos, tako delikado kapag bumarap sa Diyos, judgment ang aabutin mo. Hindi. Katulad ng batas sa pinahiran dito sa daigdig, mediation muna. Kaya ang tawag sa Panginoon Kristo, mediator. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, lahat ng darating na kasalanan, pwede sa kanya na i-charge, pwede ka nang magsisi o magbagong isip at magbalik loob sa Panginoong Diyos. Amen. Amen ba? Yun yung righteousness ng Diyos na ngayon na na-reveal. Pwede na pala yun. Kasi nung araw, mga kapatid, kung mapupunan ninyo, kapag nilabas mo ang batas ni Moses, isa lang po ang resulta. Anong resulta? Death. Papatayin ka na kanya. Naging nyo, mga kapatid? Katulad ng nahuli ng babae mga kalong niya, nahuli din nila sa anong, nahuli, kahuhuli lang, may dala ng bato
batas sa Word, kapag nagkasala ka, kamatayan. Anong ginawa ng Panginoon? Mediation. Anong salita niya? Ay, ganito na lang, sabi niya. Hindi naman niya sinasabing hindi nangalo niya yung babae. Amen? Nabasa ninyo? Hindi naman sinabi niya. Ang sabi niya lang, okay, ganito. Nagalo niya yan. O sige, kung sino sa inyo ang hindi gumagawa niyan, unang bumato. O yung hindi nakakasala ng ganyan, hindi bumato. Hindi bumato ba? Hindi na mediate. Anong sabi ng Panginoon? Hindi na rin kita hatulan kasi okay na eh. Kaya huwag ka na magkasalang mo. Dahil kapag inulit mo yan, wala pong tinatawag na second mediation. Naalala niyo sinabi ng Panginoon, ang sino mang nakipag-isa kay Hebrew chapter 6, ang sino mang nakakilala sa Diyos, di ba? Nabautismuhan, tumanggap ng Espiritu Santo, tapos bumalik muli, wala nang pangalawang. Wala nang pangalawang pagkakataon. Tama ba ang sinasabi niya? It is exactly the same. Amen. Naintindihan na po ninyo? Naintindihan ninyo ang batas? Okay. Ito ngayon, ang bago. Ang righteousness niya, sabi niya ngayon, ay hindi sa pamamagitan ng anong pamabagay, kundi sa pamamagitan ng tinatawag natin ito. So, pamamagitan, lahat ng ito ay gagana sa pamamagitan ng ito ngayon ang mabigat. Faith. Ang sabi niya, nung nilibig na, tuloy mo tayo. From faith to faith. What do you mean by from faith to faith? Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Pag ganyan po ang mga salita, yan po ay technical term, ibig sabihin wala nang iba. Naintindihan po ninyo? Wala nang iba. Ang pwede lang magbigay sa iyo ng pagpakulang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Iyan ngayon ang pinakamahirap unawain. Dahil dito, nagkaroon na nga ng maraming misinterpretasyon, kaya nagkaroon tayo ng napakaraming relihiyon. What really is faith? Bakit faith daw dito? Babasahin ko muli. Nagiging ganap sa pamamagitan, nagsisimula sa pananampalataya, nagiging ganap sa pananampalataya. Ayon sa nasusulat, alam po ba ninyo yung aklat ng Habakuk? Habakuk chapter 2 verse 4, buksan ninyo. Meron pong ganyan libro dyan sa Bible. Habakuk, siya po ay isang propeta, minor prophet. Sa bandang gitna po yan, bandang gitna, bago matapos ang Old Testament, makikita po niyo si Habakuk. Ayan o. Yan, tingnan natin. Kasi dito po yan, dito po siya ibinase. Si Habakuk. Habakuk. Bibigyan ko po kayo ng konting background kay Propeta Habakuk. Ano po? Si Habakuk po ay isang propeta na nilalagpas-lagpasan lang. Siya yung propeta nagtanong ng kita, sabi niya, Lord, bakit parang yung masama mas marami kaysa mabuti? Tanong din po yun hanggang ngayon. Mas marami pong gumagawa ng masama, parang hindi sila natatakot parang mabuti. Nagreklamo na siya. Ha? Ito nga minsan ang nakakapagtaka rin, merong Diyos, pero bakit yung kasamaan dumarami pa rin? Dapat di po ba
sa Diyos ka papanig, bakit pumapanig ka sa masama? Amen? Dapat, yung pinagagawa ng Diyos, ang susundin mo, hindi. Ang pinagagawa ng kapitbahay mo, ng sosyalidad, ng grupo mo, ang siya mong sinusunod. Yun yung ano dyan eh. Bakit pinapayagan ba? Yan pong isang tanong sa sanlibutan na kung talagang may Diyos, dapat wala nang masama. Amen. Meron isa dito, sa verse 5, sumagot po si Yahweh, itong sagot niya. Masdan mo mga bansa at magugulat ka sa iyong makikita, sapagkat mayroon akong ginagawa sa iyong kapanahunan na hindi mo paniniwalaan kung mababalitaan mo. Hindi mo paniniwalaan kung mababalitaan mo. Tingin kayo sa akin, mga kapatid. Kayo ba naniniwala sa mga pinagsasabi ko? Pagulot ako siya. Ito, titirechay ko na po kayo. Personalidad ko po, hindi po ako paniwalain. Sa totoo lang. Alam ko na po yan. Yung personalidad ko po, bisa-bisa sabi ko, talagang nung nagmilikaniko nga po ako, hindi maniwala may-ari na magagawa ko sa sasakyan niya. Umagal sa ikaw. Pero okay lang. Tapos mamaya, gawa na. Tataka sila. Kahit sa personal, hindi po talaga ako paniwalain. Ano ba ninyong mga propeta? Walang propeta rito sa Biblia na pinaniwalaan. Opo. Hindi ko kayo nagtataka maging ang Panginoon sa Kristo hindi pinaniniwalaan. Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 53 verse 1, who shall believe in our report? Sino ang maniniwala sa aking mga sasabihin? Isa yung diwaga, mga kapatid, na napakahirap. At yan ay nagpapahiwatig ng kahinaan ng tao. Kaya po maraming nadideceive, no? Sa katauhan, no? Whether religion or ano. Bakit marami pong naluloko? Masyado kang mapaniwalain. Lalo na pag magaling magsalita, magaling mambola, di ba? Mga sa negosyo, yan ang gamit ng mga ano bubulahin ka, talagang magkukumbinsihin ka, hanggang sa ikaw ay maniwala. Anong resulta? Naloko, nadeligo, nadeceive. So, ang ginawa ng Panginoong Diyos, it is the exact reverse. Yung propeta, nagreklamo po yan, bakit ako doon ang isesendin niyo? Sabi, hindi naman nila ako paniniwalaan eh. Magsasaka ko, mangingisda ko, katungtong siya ba, si maniniwala, kaya nagreklamo siya rito. Bakit ako, Lord? Tapos parapin pa ako sa hari. Makita lang ako ng hari, o sino ka? Ba't kanya nang ano? Talagang hindi ka papaniwalaan. Kaya nang sa Israel lang kung bakit na po yung Panginoon sa Kristo, walang masyadong na-convert. Nakapako na nasa cross eh. Naglayasan, 3 lang natira, di ba? Si John, si Mary Magdalene, tsaka Mary, yung nanay niya, wala na. Bakit ganun, mga kapatid? Sinagot na rin ng Diyos si Habakuk. Anong sabi? Yung Habakuk chapter 5 verse Chapter 2, verse 4, ano sagot? Masdan mo ang ano. Tingnan niyo, ha? Ako'y tatayo upang magbantay. Ito na, nangyari. At lalagay ako sa ibabaw ng puta. Si Habakuk na po yung magsasalita rin sa tore. Upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot sa aking daing. Kasi dami reklamo niya ni Lord, bakit yung ano, walang katarungan. Kung sino ko yung mabait, sa pangmadaling mamatay. Kung sino yung, ang dami sinasabi ni Habakuk, verse 2. At ito ang tugon ni Yahweh. Ito sagot, no? Tingnan niyo, ha? Isulat mo ang pangitain, isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat
sapagkat hindi pa dumarating ang alin. Takdang panahon, yun ang mabigat. Upang maganap ang pangitain, mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliman. Ngunit tiyak na magaganap kung ito man ay magtatagal. Masdan mo ang hambo o yung mayabang ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Sa Ingles 10, tingnan mo nga. Behold, his soul is lifted up, not upright of him. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live. So may dalawang bagay dyan, yung masama at yung mabuti. Kung masama ka, hindi ka maniniwala sa mga bagay na mabuti. Amen. Masama ka nga eh. Kahit alam mo bawal magnakaw, magnanakaw ka pa rin kasi masama ka nga. Pero kung matuwid ka, sinabi sa iyo darating, madelay man, naniniwala ka. Okay? Kasi matuwid ka. Amen. Pag sinabing maliligtas ka, ay mamamatay ka na. Ako, yun ang pinakamahirap kong nakita eh. Sa persecution makapit, pupugutan ka na ng ulo. Pero naniniwala ka pa rin, ililigtas ka. Kaya natin yung mga kapit. Hindi ako makakasampot kasi wala pa naman ako. Pero doon mo makikita kung sino talaga ang tapat. Ipupugutan ka na kasi nung araw pinupugutan ng ulo ante. O kaya pinapako sa krus eh. Kung ikaw ang nasa sitwasyon tapos sasabihin ko, huwag ka mag-alala, ililigtas ka. Maniniwala kayo mga kapatid. Kung hindi ka maniniwala, masama ka pala ang lagay mo. Pero kung maniniwala ka, tsaka ka lang pwedeng sabihin na meron kang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, ang ahit ang kamatayan ay hindi nagiging hadlang. Kaya nga mga kapatid, itong hindi na unawan, bakit kinakailangan pang mamatay ng Panginoon sa krus? Para ipakita kung paano kumikilos ang tunay na pananampalataya. Bakit walang naniwala sa Kanya? Sino ang maniniwala sa Panginoon sa Kristo nakapako sa krus? Amen. Namatay ng alas 3 ng hapon. Sino maniniwala? Meron po. Yung tatlong nandun. Yung tatlong nandun. And after 3 days, muli siya nabuhay na magmuli. May nasusulat pag after 3 days, meron po. Naniwala ba sila after 3 days mabubuhay na magmuli ang Panginoon? Hindi po. Hanggang ngayon po sa Jerusalem, ang pinalalabas nila, hindi nabuhay ang Panginoon sa krus. Ninakaw po ang kanyang bangkay. Hanggang ngayon po, kung takay Jerusalem, yun pa rin ang balita na ang Panginoon sa Kristo, ninakaw yung hindi siya nag-resurrect. Amen. So, ang ginawa ng Panginoon, nagpakita siya kanino? Doon sa mga hindi naniniwala na pinili niya. Amen? Nag-guess niyo mga kapatid, di po ba nagpakita siya doon sa 11 mga alagad? Pagkatapos, kailan pa siya, kanino pa siya nagpakita? Nagpakita pa siya sa 500 kapatiran. Sinabi niya, di ba? Kung ngayon naniniwala sila, naniniwala na sila. Kung ngayon alam na nila ang patungkol sa pananampalataya, ngayon lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pupuntuhin ko na sa panahon natin. Taas ang kamay ang magsasabi sa atin ngayon, may pananampalataya. Kung nandito ka ngayon, palagay ko meron. Pero kung wala ka, I'm sorry, may problema kayo. Diretsahan na ito, kahit sa mga kapatiran wala rito. Kung meron ka, wala ka, kasi kung wala ka rito, may problema ka talaga.
Kasi ang tunay na pananampalataya, whatever happens, nariyan ka. Masakit na salita yun. Pero ang sabi rito, wala tayong magagawa. Magsisimula tayo sa pananampalataya, magtatapos tayo sa pananampalataya. Anong pananampalataya? Pagtitiwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. At naniniwala mo magaganap ang mga inaasahan mo. Mabigat po yun, mga. At ito ang klase ng buhay, mga kapatid, na nireveal ng Panginoong Diyos. No matter what happens, huwag kang bibitaw. Huwag kang lilingon. Straight ka lang, mga kapatid. Sapagkat pagdating sa tunay ng palataya, ang buhay mo hindi nahilo. Sabi nga ni Paul, I am crucified with Christ. Kasama akong napako ni Kristo. Di, pag kasama ka napako ni Kristo, ano ka na? Eh, di patay ka na. Wala yun na yung, sabi niya, wala na yung dating pagkatao. Ikaw ay ganap na.